libreng wifi. Perfect, makakapag-message na ako sa gis natin nila Juliana. Libre nga, pero sure ka bang safe? Ha? Eh, wifi lang naman to. Hindi naman ako maghuhulog sa scam, no? Hindi ka nga maghuhulog, pero minsan sila na kasi yung kumukuha ng data sa'yo. Wait, pwede ba yun? Oo. Ang unsecured wifi, walang encryption. So parang nagsisisigaw ka ng password mo sa gitna ng kalsada. So, literal, pwede silang makinig sa internet ko? Exactly. Ang tawag doon, man in the middle attack. So parang may hacker sa gitna na parang marites, tapos sa wifi. Grabe Christmas level, 1,000 ha? Oo. Kaya, kung may nakita kang login page na hinihingi yung password mo, huwag kang maglagay ng info mo. Tapos, kapag may nagbigay naman sa'yo or may nag-send sa'yo ng email na i-confirm mo daw yung email mo, delete mo agad. Yung nag-email sa akin, yung from bank support at wordsite.net ba yun? Ayan, phishing tawag dyan. Hindi isda yung hinuhuli. Data mo. Eh, paano kung kailangan ko talaga gumamit ng public wifi? Anong gagawin ko? Simple lang. Una, gumamit ka ng VPN para encrypted yung connection mo. Tapos, siguraduhin mo may HTTPS yung site na pinupuntahan mo. Dapat may padlock yun ha. Tapos, lastly, i-turn on mo yung two-factor authentication mo sa settings mo. So, VPN na. Oo, mas okay na ngayon kasi mas mahirap yung may identity theft kaysa mawala yung data mo. Tapos, alam mo ba, narinig yun yung nawawala taon-taon dahil sa data breaches. Hindi lang pera ha, pati identity mo nawawala. Ha? Eh, dinit-loan ako dahil sa unsecured wifi. Kaya tandaan, bago kumanek, isipin mo muna. VPN muna, bago wifi. Perfect! Ayun yung tamang combo. O siya, message mo na sila Juliana. Ay, oo nga pala. May nag-email ba na ganito sa'yo? Galing sa college register natin. Wala. Hindi ba galing naman sa LMS yan? Huwag mo basta-basta pindutin. Baka may something dyan. Malay mo, sa kanila naman talaga. Baka malaki yung account ko eh. Basta, wag muna. Hindi mo ba alam yung isang class ng ganyan? Yung spear phishing, dinascuss yun ni Sir last week Spear phishing? Oo, yung spear phishing. Para din siyang phishing pero mas personalized. Nagre-research sila ng information tungkol sa'yo. Tapos, gagamitin nila yon kapag nag-send sila ng email sa'yo na mukhang legit. Parang mula sa mga kakilala mo or naman kaya mga kilalang company or kaya mga organization. Para lokohin ka lang. Ayan no, signs nilang spear phishing may unpersonalized na greetings. Tapos may spelling errors. Meron pang suspicious na link. Ganun pala yun? Hindi naman possible kong gawin para hindi makatanggap ng mga ganitong emails. Simple lang. Una, huwag ka magpipindot ng mga attachments or ng mga links sa mga email na hindi mo naman kakilala kung sino yung nag-send. Tapos, enable mo yung two-factor authentication sa lahat ng accounts mo. Tapos, panghuli, gumamit ka ng mga email filters or mga spam blockers para ma-block agad yung mga may phishing attempts. Alam mo, buti na lang na pag-usapan natin to. Kasi baka ano pang mangyari sa akin kapag naklik ko to eh. Oo nga. Kaya sa susunod, double check muna bago mag-click. Better safe than sorry. Okay. Uy, nandiyan na pala kayo. Parang napatagal kayo. Ito kasi si Jewel. Kanina pa laro ng laro. Napaka-hustler. Ang lag naman kasi ng tablet ko. Hindi naman to ganito kanina. Baka may pinindot ka or in-install. Yung laro lang naman. Pero laro lang yun. Mukha naman siyang maayos. Naku, baka Trojan virus na yan. Yung akala mo ordinary lang pero ano na pala, virus na. Oo, at hindi lang Trojans. Ang dami rin kasi klase ng ibang malware sa mobile app. Malware? Yung malware, in short, malicious software, yan yung mga ginawa nila para manira o manakaw yung mga data mo.
Oo, tama. Kala mo nga minsan laro lang yun, pero doon pala nanggagaling yung pagka-lag, ganun, or pagka-crash ng mga apps natin. So, anong mga sign ng malware? Madalas pag bigla ang na de-drain yung battery mo, mga kakaibang pop-ups or ads, ganun. Tapos yung mga paglabas ng apps na hindi mo naman in-install. Grabe, anong dapat kong gawin kaagad? Uninstall mo na muna yung app, tapos mag-download ka ng antivirus mobile app. Okay, uninstall na muna ako. Thanks ha. Walang problema. Kung gusto nyo, tulungan ko kayo mamaya mag-ayusin yung phone settings nyo. Buti nga napag-usapan natin to. Ang dami pa lang pwedeng mangyari sa simple pag-download ng apps. Oo nga. Sa panahon ngayon, hindi lang device na naapektuhan pati mga tao din. Uy, okay ka lang ba? Parang tahimik ka bigla. Wala naman. Nagsasend lang sa akin ng kung ano-anong tungkol sa akin sa GC. Akala ko nung phone na, joke lang. Pero grabe na. Sabay sinasend ka na. May nag-edit ng picture ko, tapos ginagawa ko yung sa umpisa, nakakatuwa pa. Pero ngayong araw, halos lagi na sila nagbabato ng masasakit na salita. Grabe naman yun. Hindi na yun basta asaran Cyberbullying na yun. Cyberbullying, di ba? Yun yung paggamit ng internet or ng social media para manira or ma-insulto ng ibang tao, di ba? Oo, may parusa yan. Tsaka, hindi pwedeng biro lang yung ganun kasi malaki epekto nun sa mental health ng mga tao. Ang hirap lang. Parang ayoko na pumasok minsan. Huwag mo hayaan, Chris. I-report mo yung accounts nila o di naman kaya i-block mo sila. Kung kinakailangan, sabihin mo sa advisor natin. Hindi mo kailangan harapin yan mag-isa, no? Oo, tama. Screenshot mo lahat para if ever na aabot sa complaints, may proof ka. Mas okay mag-focus sa mga taong nakakaintindi sa'yo. Nandito kami. Salamat guys. Akala ko ako lang may ganitong experience. Pero ang sarap pala pag may nakikinig. Anytime. Lahat tayo pwedeng maging biktima, no? Pero pwede din tayo maging rason para gumanang loob ng isa. Tama. Alam mo, dapat ginagamit natin yung internet para mag-spread ng kindness, hindi hate. Tama, agree. Responsible internet use dapat. Kasi kahit isang salita mo lang, malaki na agad epekto nun sa ibang tao. Grabe, no? Napag-usapan natin lahat ng mga data breaches, yung spear phishing, malware on mobile apps, trojans, tsaka yung cyberbullying. Parang may isa lang yung lesson, no? Oo, kailangan talaga natin ng online awareness. Dapat hindi lang tayo marunong gumamit ng internet. Dapat marunong tayo mag-ingat. Oo, kasi minsan, isang click mo lang, pwedeng mabura yung lahat ng data mo. O kaya naman, pwede kang masaktan emotionally. Oo. Akala ko simple chat lang yung naranasan ko. Pero iba na pala talaga. Buti na lang napag-usapan natin. Kaya simula ngayon, mag-iingat na tayo. Mag-check muna tayo bago mag-click at maging responsable tayo sa paggamit ng internet. Right, kaya tandaan, Think before you click and dare before you post.